Doon sa huling panalo ng San Miguel Beer kontra dito sa alam na natin na yung huling game nila, buzzer beater yung pagkapanalo dahil dito sa tira ni Junmar Fajardo. Pero hindi naglaro si Jeron Teng. Ang balita kasi ito raw ay nagkaroon ng injury. Hindi naman nakapagtataka yan dahil actually marami nang nakapansin na lately naging very injury prone itong si Jeron Teng nung napunta sa San Miguel Beer. Pero ang mas obvious dito na hindi nagagamit ay itong si Rodney Brondial at itong si Vic Manuel. Marami nang nakapansin na ang dalawang nabanggit na power forwards ay nabangko ngayong conference na ito. At ito ay dagdag doon sa nangyari nung huling conference kung saan si Vic Manuel ay halos 5 minutes lang naglalaro. Minsan mas konti pa dyan. Pero ngayon pareho nang nawala ng playing time dito sa San Miguel. At ito ay nagha-highlight ayon doon sa mga insiders na meron talagang problema ang San Miguel sa power forward at baka palitan na ang dalawang nabanggit. Dito ngayon pumapasok yung magkakaroon daw ng tinatawag na bidding itong mga teams para sa serbisyo ni Troy Rosario na mag-e-expire ang kontrata pagkatapos nitong Governor's Cup. Ang ganda ng nilalaro ni Troy Rosario ngayon at yan ang dahilan kung ba't maraming mga teams ang interesado na makuha ang serbisyo ng dating TNT tropa. At itong si Troy Rosario ngayon ay isa raw doon sa mga tinitignan ng San Miguel Beer na makuha. Plus, itong si William Navarro. Mukhang pareho raw kukunin niya ng San Miguel Beer dahil yun ang plano talaga nila para mas mapalakas itong kanilang lineup ngayon at mapunuan na yung pagkukulang diyan sa kanilang big men. Parang yan na nakitang solusyon ngayon ng San Miguel Beer. Pero syempre sa ngayon nakafocus sila dito sa ongoing Governor's Cup. Sa ngayon itong Barangay Ginebra ay posibleng pumasok sa isang trade at ang isa daw dun sa tinitignan nila ay itong Phoenix Jewel Masters. Ayon kasi dito sa report na lumalabas, itong Phoenix ay isa dun sa mga teams na naghihingalo dito sa Governor's Cup. Hindi naman ito katulad ng Terra Firma Jeep na sa paniniwala ng karamihan ay nagtatank talaga para sa SMC. Ito kasing Phoenix Fuel Master 05 na ang record at pinipilit naman talagang manalo pero hindi lang talaga magawa ng paraan. At yan ang dahilan kung bakit sila ay posibleng pumasok sa isang trade kasama itong Barangay Ginebra. Ang kinakailangan daw ngayon ng Phoenix ay isang scorer na magbibigay ng additional option sa kanila at hindi na lamang sila aasa sa isa o dalawa lamang. At ang nakikita raw nilang option dito ay itong batang player ng Ginebra na si Jason David at itong si Bon Pesumal. So posible na iyan ang kunin nila. Plus nandyan din, alam natin na itong veterano na si Jared Dillinger na posibleng kunin nitong Phoenix Fuel Masters. Ang Barangay Ginebra naman ay willing makinig dito sa i-offer ng Phoenix pero posible rin na baka maging ito ay isang 3-team trade kung saan masasama ang Terra Firma Jeep o di kaya naman ang Converge Fiber Xers. Dahil itong Converge Fiber Xers ay isa pang team na nag-i-struggle ngayon dahil sa mga injuries na dinaranas ng kanilang lineup. Kaya huwag na tayong magulat kung magkaroon nga ng malaking trade itong Barangay Ginebra kasama itong Converge Fiber Xers at itong Phoenix Fuel Masters. Maraming mga teams ngayon ang tumitingin ng paraan para magpalakas at meron kasing mga players ng Ginebra na sa tingin nila ay pwede nilang magamit at yan ang dahilan kung ba't gusto nila na makipag-trade na dito. Pinalitan na nga ng Magnolia Chicken Templados itong si Glenn Robinson III pero hindi ito nakapaglaro dito sa kanilang out of town game kontra dito sa Meralco Bulls kung saan natalo ang Magnolia. Ang dahilan kasi sa sobrang pagmamadali ng Magnolia na palitan itong si Robinson, hindi sila nakakuha ng clearance para dito kay Shabazz Muhammad na maglaro. At yan ang dahilan syempre kung ba't hindi siya pinayagan ng PBA na maglaro dito dahil walang clearance mula doon sa huling liga kung saan naglaro itong si Shabazz. Kaya napilitang mag-all Pilipino itong Magnolia at yan ang dahilan kung ba't sila natalo. So, of course, hindi natin sinasabi na kapag nandun si Shabazz ay mananalo Magnolia. Pero syempre, kung meron kang import na ipantatapat dito kay Alan Durham, mas malaki ang tsansa ng Magnolia na at least
tumaba ng patas dito sa Meralco. So anyway, ang nangyari dyan, isang mental lapse ito ng management. At ayon dito sa report na lumabas, mukhang malabo nang bumalik itong si Glenn Robinson III dito sa Magnolia Chicken Templados dahil nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan dito sa management nila. Sa isang tweet na dinelete na ni Homer Sison, mukhang hindi raw nagustuhan ng kampo ni Robinson yung pagtrato sa kanya ng Magnolia Management. Hindi naman natin alam kung ano specifically yung hindi nagustuhan ng kampo ni Robinson. Pero meron daw talaga at yan ang dahilan kung bakit ito ay nagdesisyon na rin na umalis. At yan ang dahilan kung bakit siya pinalitan ng Magnolia. Kung ano pa man yan ang maliwanag dito, si Shabazz ang magiging import ng Magnolia sa susunod nitong mga laro at hopefully makukuha na yan ng clearance para hindi na magkaproblema. Sa ngayon, ang makikita natin gagawin nitong TNT Tropang Giga para sila ay maging isang talagang legitimate title contender sa mga susunod pang season ay kumuha ng mga additional na players. Alam natin na malakas na sila ngayon dahil nandiyan si Ronde Hollis Jefferson. Pero gusto pa nila na maging mas matindi yung kanilang lineup at ang idadagdag daw nila ay ito nga si Cedric Barefield o di kaya itong si Robert Bolick. Maraming nakikita mga posibilidad dyan at may mga players na kasi itong TNT Tropang Giga na pwede na nilang i-trade para magamit. At yan ngayon ang pinaplanong mabuti ni Coach Chot Reyes. Hindi lang naman ang conference na to ang kanyang tinitignan kung hindi maski na yung pang mga darating. Dahil ang gusto ng management ng MVP Group ay mapalakas yung kanilang lineup para masiguro na matapos na ang pagdomina ng SMC dito sa PBA. Sa ngayon, itong si Cedric Barefield maganda pinapakita para dito sa Blackwater Boxing at siya ang kinokonsidera na number 1 dito para sa Rookie of the Year dahil syempre si Justin Baltasar alam natin hindi pa naglalaro. At sa ngayon, namimili na lamang ang TNT kung sino kay Barefield at kay Bolick ang kanilang makukuha. Pero as it is, nakafocus muna si Coach Chot Reyes dito sa darating nilang kampanya o ongoing campaign para dito sa mga laban pa sa Governor's Cup. So far, so good. Maganda ang pinapakita ng tropa at ang laking bagay talaga nung nakuha nila si Ronde Hollis Jefferson. Sabi nga nila, iba talaga pag meron kang resident import na nagagamit dahil hindi na problema yung adjustment, pati na yung minuto at syempre yung chemistry sa mga teammates. Kaya iyan ngayon, diyan, nagpapasalamat si Coach Chot. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Sarangsang, pinabati din natin si Anthony Alon, Alicia Garcia, Michael D., si Romeo Conchada, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. At binabati din natin ang iba pa nating mga tagapakinig katulad ni Jervin Chris, Lolito Kakayon, si Juan Solege, si Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Dexter Domer at ang iba pa.